So mga par, matapos nga po lumapag si Jun Kim, ang replacement fighter ni Naoya Inoue, na kanyang makakalaban sa paparating na Biyernes sa Japan, kung saan mga idol, napag-alaman po natin na matapang pala itong Koreano at tila hindi ito nababahala sa mangyayari sa kanya sa bakbakan kontra kay Inoue na kinikilala ng isang pound per pound best boxer sa buong mundo. Ano yan mga idol? Nare-respeto niya daw kung saan banda na ngayon si Inoue. Obviously naman daw mga idol, mas nakakaangat daw ito sa kanya at hindi daw talaga nito maikakaila mga boss na the best talaga na fighter si Inoue. Pero gayon pa man daw mga idol, isang Japanese fighter lang daw si Inoue. Isa lang daw ito sa mga Hapon. At para kay Jun Kim, isa daw ang mga Hapon para sa kanya ang pinaka-easy na talunin sa bakbakan. Hindi naman daw sa nagmamayabang si Jun Kim, pero ito daw talaga mga idol ang kanyang experience sa mga Japanese boxer. Easy lang daw talunin. Kaya sa 7 laban nito mga idol kontra sa mga Hapon, ni isa mga idol wala nagpahirap sa kanya ng gusto at lahat tinalo niya ito sa easy na bakbakan. At para kay Jun Kim mga idol, wala daw pagkakaiba si Inoue sa kanyang mga kababayan. Kaya ganito na lang kalaki ang kumpiyansa ni Kim na kaya talaga nito ma-upset ang Japanese monster. Well, hindi naman natin masisisi mga idol ang Korean fighter sa kanyang naging reaction kay Inoue dahil meron naman talaga siya ebidensya sa kanyang record na sa 7 Hapon na kanyang tinalo. Inisi-work niya lang ito sa bakbakan. Subalit gayon pa man para sa atin mga idol, ang pagiging mahinang fighter ng mga Hapon tapos na. Ngayon ibang klase na sila mga idol sa dahilan na ang pumapasok sa pagiging boxer sa Japan pinupush talaga sa matinding training at suportado lahat sila ng kanilang gobyerno. Lahat ng bagay merong pag-improve mga idol at isa na nga dyan mga idol ang mga boxer na galing sa bansang Japan. Maski si Cuadro Alas mga idol napasabi sa kanyang live dati sisiw lang daw talunin ng mga Hapon. Mga gatekeeper lang daw ito sa boxing sports. Pero dahil sa matinding training at suporta ng kanilang gobyerno nagawa daw nila umangat sa world class boxing. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po sinabi ni Turki Al-Sheikh na bibili niya daw lahat ng mga sanctioning body sa boxing sports at gawing isang kampiyon kada dibisyon. Kung saan sa ngayon mga idol, gusto daw makita ni Turki Al-Sheikh ang main card ng dalawang bigati na double header. Sakaling manalo daw si Ryan Garcia kay Pitbull Cruz at Devin Haney kontra naman kay Ramirez sa buwan ng Mayo. Ikakasaka agad mga idol ni Boss Turki ang rematch na Ryan Garcia at Devin Haney sa October. Kasama nila sa double header mga idol ang bakbakan ni Teofimo Lopez Jr. at Jeron Anis. Bali kung sino ang mananalo sa double header na to, maglalaban sa February 2026. At para sa atin mga idol, isa napakagandang fight plan talaga ito. Super fight talaga ang gusto ni Boss Turki. Ayaw talaga nito ng tune-up fight para sa malalakas na fighter. Kung saan mga idol, dahil sa balita na to agad naman pinagtawanan si Tank Davis ng mga boxing fans. Habang papaganda daw mga idol ang plano ni Turki Al-Sheikh sa mga karibal nito na sina Ryan Garcia, Devin Haney at Teofimo Lopez Jr. Ganun naman daw bumaba ang value ni Tank Davis sa dahilan na 30 anyos na daw si Davis Boy pero prospect pa rin ang kanyang pinapalagan sa bakbakan.